natin. Ayan, umpisa na agad, Yan. Pag-aralan po natin ngayon, life-changing words. Tandaan nyo, yung words of God, it can affect us most. Our feelings, our life, our spirit, our relations to God, it will affect our life. Kaya nga napakahalaga ng bawat words na napapakinggan po natin. At yung bawat, kahit na sabihin po natin simple words yan, pwedeng mag-transport ng buhay po natin yan. Okay, according to Hebrews chapter 12 verse 2, sabi po dito, ano po? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So, ano sabi po dito? Look unto Jesus. Okay, that was the word na napakahalaga po sa atin. Look unto Jesus. Alam niyo po ba sa United States, sa Amerika, nagkaroon po ng pa-contest sa pamamagitan po ng power of a few words, nagkaroon po sila ng pa-contest dito. Kasi mayroong mga, alam niyo po ba yung mga release ng trend po doon? Napakadelikado po kasi noon eh. Kasi lagi po may mga nadidisgrasya doon, lagi may mga na-aksidente. Kaya niloob po ng Panginoon sa kanila na magkaroon ng contest, yung paggawa ng slogan, di ba? Alam niyo yun? So, nagkaroon po doon ng tinatawag na Grand Trunk Railroad Contest for Words at Crossing. So, alam niyo po ba, ang price po doon na napanalunan po is $2,500. So, alam niyo po kung ano yung nanalo na words na yun? This is very familiar words to you. At yung words po na yun ay stop, look, and listen. Di ba? Kaya napakahalaga po ng words that we observe the words, that we read the words, that we listen to the words. Napakahalaga po niyan. Kaya that time, nung nanalo po ito ng grand prize, yung stop, look, and listen, many lives saved by this word. Ang dami po mga naligtas po dyan. At alam niyo po ba, the same with us today, mayroon pong common words na pwede rin magligtas po sa buhay po natin if we really give an important to this word. At ito pong words na ito ay mayroong tatlong mahalagang salita. At ano po ito salita na ito? Look unto Jesus. Pakisabi mo nga, look unto Jesus. Look unto Jesus. Yan. Kaya napakahalaga po yan. In church, we need to look unto Jesus. Hindi ba yung kapag halimbawa, nag-church tayo, pero hindi si Jesus yung ating nakikita. Hindi tayo nakatuon sa Kanya. Kundi ang pinagtutuunan natin, yung mga kagalit po natin, yung mga kaaway natin, yung mga sama ng loob natin, yung mapapakinggan po natin na very offensive to us. Yun ang tinitignan natin. It is not Jesus. Kaya this day, para tayo po'y maligtas, kailangan look unto Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, look unto Jesus. Look unto Jesus. Why? Because this is the word of salvation, encouragement, and direction. This is the words for daily life. Sa araw-araw. Ito yung dapat na maging words na napakahalaga sa buhay po natin. Hindi yung sa pag-isip mo pa lang sa umaga, the important words that you speak by your mouth is, saan kaya ako kukuha ng pera? Yan. Yun yung kadalasan na sinasabi natin. Pagkagising pa lang na sa umaga, saan kaya ako kukuha ng pambayad? Saan kaya ako kukuha ng pagpapakain sa aking pamilya? Yun agad yung iniisip natin. Pero, the words that is very important for us is look unto Jesus. Now, this is our life crossing. Tapos sa dumadaan po tayo, we are passersby of the crossing road na kailangan din po na tayo po ay laging naka-stop, look, and listen. Amen. Nakapagkadaraan po tayo into our crossroad, kailangan tayo rin po ay nakatingin kay Jesus. Amen. At napakahalaga po niya dahil kailangan din po tayo, every one of us, dadaan po tayo into our crossroad. At yun po yung sinabi po na John chapter 5 verse 24. Kung babasahin po natin, sige po, basahin po natin. Sa aklat po ng 1, Kabanata 5, talata 24, ano po sabi po dito?
Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay. Sabi po ng 5:24, sinasabi ko sa iyo, ang nakikinig ng aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. This is our crossroad. Tayo po ay inililipat sa buhay mula sa kamatayan. At ang sabi po dito, ang nakikinig ng aking salita at nananalig sa nagsuko sa akin. So, ibig sabihin, it is very important for us, having eternal life, to fix our eyes into His Word. Amen. Na kailangan nakatuon ng ating paningin kay Yeso Cristo. Bakit po ba? Looking unto Jesus for our salvation. Ang kaligtasan po kasi ay nakatuon kay Kristo. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, yung kaligtasan natin nakatuon kay Kristo. Yung kaligtasan natin nakatuon kay Kristo. Kaya nga, if our eyes was very interrupted of the things around the world, gusto ko po na malaman nyo, mahihirapan talaga maligtas ang isang tao. While we are walking in this life, kailangan nakatuon ka kay Kristo. Kahit na anong kabisihan na ginagawa mo sa buhay mo, kailangan ang patingin mo na kay Kristo. We are fixing our eyes to Christ. Kailangan yung ating buhay ay nakatingin lamang kay Kristo. At hindi sa kung anong bagay. Hindi sa pera, hindi sa negosyo, hindi sa kung anong bagay. Daily in our life, dumadaan po tayo sa buhay na ito. At ang kailangan na nakikita po natin, walang iba si Yeso Kristo. Amen. Kasi alam niyo po, napakahalaga na ang mata po natin nakatingin kay Kristo. Why? Sapagkat every other thing in this world is very, sabihin po natin, mandahaya. Amen. Amen. Yung paningin po natin, kung minsan madali tayo madaya. Minsan yung akala natin kislap ng ginto, hindi pala ginto. Di ba? Nakatanda ko ako yung si Sister Mary Ann, paglabas namin ng gate po namin, nakapulot po siya ng chain, ng kwintas. Ito, tapos sabi niya gano'n, totoo ba ito? Totoo ba ito? Sabi ko, tingin ko palang peke. Kaya sabi ko gano'n sa kanya, peke yan. Hindi yan totoong ginto. Kasi kung minsan, yung peke, kumikilang din na parang ginto, amen? Amen. Katulad ng siksik ko ngayon, di ba? Maganda. Kumikistap, pero peke ito. Amen? So, ibig sabihin, yung mata natin, if we are not focusing or fixing our eyes unto Christ Jesus, marahil mapepeki po tayo. Matataya po tayo. Kaya nga, we must fix our eyes or look unto Jesus para tayo po ay maligtas. Kung titignan lang po natin yung islam o ningning ng mundo, yung ganda ng kayamanan ng mundo, yung magagandang tahanan, magagandang sasakyan, o magagandang kayamanan na meron ng isang tao, madalaya po tayo at hindi po tayo maniligtas. Only if we are looking unto Christ Jesus, nandun lamang po yung salvation natin. Example po dito is ito po si Nicodemus. Nicodemus and his search for eternal life. Noong time na siya po ay tagapagturo, isa po siyang Pariseo na tagapagturo, so hindi niya po alam kung paano ang kaligtasan. Kaya nga noong time na na-encounter niya po si Jesus sa gabi, sinadya niya po ang Panginoong Yeso Cristo. Halimbawa, katulad po ngayon, nagsadya po kayo ngayon dito, naaliyahan po kayo. Ano ba talaga itong sinasabi na ito na born again? Si Nicodemo din po, nagkaroon po siya ng confusion po dyan. Siya po ay nalibro sa mga bagay na ipinahayag sa kanya ni Jesus. And one thing na naging kalituhan niya, ito nga po ang sinabi ni Jesus sa kanya, you must born again. Na kailangan tayo ipanganak na muli. Minsan tayo doubted din tayo, ano ba ito ipanganak na muli? Hindi natin maintindihan to. Kasi ito po yung larawan po na kung saan ipinapakita sa atin ni Jesus about looking unto Jesus, may ipapakita sa atin ang Panginoon para maligtas tayo. And without looking unto Jesus, hindi natin makikita itong bagay na ito. Ang makikita lamang po natin yung mga magagandang tanawin sa mundo na ito, yung magagandang nangyayari sa mga tao, na akala natin, yun na po yung napakagandang buhay. Diba? Kapag halimbawa nakakakita tayo ng mga mayayaman, ano po, kompleto na lahat ng bagay, maraming pera, akala natin, oh, ganda naman ang buhay nito. That was wrong.
Hindi po yun yung talagang ganda ng buhay. Without Christ Jesus, there's no salvation. So anong ganda ng buhay ng isang mayaman kung wala siyang kaligtasan? Anong ganda ng buhay ng isang mayroong magarang sasakyan kung wala naman po siyang kaligtasan? Kaya nga alam niyo po, ang tao nakatingin lamang po sa kamandag ng mundong ito. Kaya nga ang hindi nila alam, unti-unti silang pinapatay ng kamandag ng sanlibutan. Amen. Kaya ito po yung isang illustration ng ating Panginoon. John chapter 3 verse 14 to 16. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino masumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo, inaagaw ang paningin natin yan. Sabi mo sa katabi mo, yung paningin mo ngayon, inaagaw ng Diyos yan. Yung paningin mo ngayon, Diyos yan. Yung nangyari po sa ilang, doon sa journey po nito mga Israelita nung sila po ay parang nawala po yung kanilang focus dito kay Yahweh, nagaling po si Yahweh, kaya ipinadalan po sila ng salot ng ahas, na kung saan tinunglaw itong mga Israelita at marami po namatay sa kanila. Kaya naman tumulog po itong mga tao na ito kay Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Humingi po siya ng tulong kay Moises at ipag-pray po sila, at ito naman po si Moises, nag-pray po kung para malunasan yung mga kamandag po nun. So, ngayon, nasabi po sa kanila ng Panginoon, gumawa ka ng isang tungkod na kung saan nandun yung tansong ahas. At yung tansong ahas na yun, the bronze serpent, na nandun nakapalupot po doon sa tungkod ni Moises na yun. Ang sabi po ni Yahweh na kapag tinignan po nila ito, gagaling po sila doon sa kamandag ng ahas na yun. Now, it is the same for our salvation. Amen. Tayo po ngayon, ay natuklaw ng kamandag ng sanlibutan na ito. Kaya napakalabo sa bawat tao po na hindi nakatuon ng paningin kay Kristo na magkaroon ng kaligtasan. Kaya kung itutuon lamang natin yung ating paningin doon sa huwad na kung saan kamandag lamang pala ng kamatayan, yung ating pinaglalaanan ng buhay sa mundong ito, talagang hindi tayo maliligtas. Amen. And the only thing para maligtas po tayo is to look unto Jesus, believe in Christ Jesus, and you will be saved. Yung po yung bagay na yun. Alam niyo po ba kung bakit po tansong ahas yung ginawa po doon? Kasi ito po isang isimbolo sa kasalanan at paghukom. Kaya sabi nga po dito sa Biblia, ang tanso, yung tinatawag na bronze ay kadalasan sumisimbolo sa banal na katarungan, paghuhukom at pananagutan. Kaya hindi ginto. Yung ginamit po na ahas doon, hindi ginto. Bakit po tanso ang ginamit po doon? Kasi ito po yung may kinalaman doon sa tinatawag na banal na katarungan at paghuhukom at pananagutan ng isang tao pagdating ng araw. Ang ahas ay mismo sumisimbolo sa sumpa at parusa dahil sa kanilang pagrereklamo na nagdudulot ng makamandag na kagat ito. So, kung papansinin po natin, mga kapatid sa Panginoon, napakaganda po pala nung ipinapakita doon. So, ibig sabihin, parang pinakita ng Lord, huwag tayo maakit sa islap ng ginto. Amen. Amen. Sino po dito yung Kristiyano na gusto ginto pa rin yung bagay na nakikita niya at hindi pa rin si Kristo? And I tell you, wala pa pong buhay na walang hanggan pagka ganon. Kapag hindi pa rin po yung tingning ni Kristo ang nakikita mo tumitingkad sa mata mo, ang ibig sabihin po niyan, wala ka pang buhay na walang hanggan. At alam niyo po, pag ginagamit din po itong bronze na ito, itong talso na ito, sa pagsamba at sa templo. Katulad na lamang po nito, ginamit ang talso para sa mga kagamitan sa tabernakulo at templo, tulad ng dambana ng handog na sinusunod, mga palanggana at mga malalaking dagat na talso na ginamit ng mga saserdote. So, maging sa paghahandog po, ano po?
Dito po'y napakahalaga po na maging sa paghahandog po ng mga Israelita po nung araw, ginamit din po yung tanso at hindi ginto. Kaya kung mapapansin po natin, lagi tayo natatanso sa paghahandog. Hindi po yun, ano po? Na kailangan din po tayo, maging tayo po mismo kapag naghahandog po tayo, bigyan din po natin ng halaga yung paghahandog natin sa ating Panginoon. Why? Kasi napulat po tayo doon sa mga bagay na nakikita lamang po natin. Kaya ang pinapahalagahan natin, kaya tayo tinuturuan ng Lord sa paghahandog din po para na sa ganun makita natin na ang ating paningin ay nakatuon kay Kristo at hindi sa mga bagay lamang na makamandag sa mundong ito. Kaya kung mapapansin po natin, yan po yung umiiral sa mga tao po ngayon. Ang nagiging kalaban ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa atin, alin po yun? Yung kamandag ng mga bagay dito sa mundong ito. Amen. Na kapag ikaw ay natuklaw ka na ng mundong ito, makikita mo madali ka na mawala sa Panginoon. Kapag ikaw nasilaw ka na sa ningning ng mundong ito, madali ka na nawawala sa Lord. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ingatan po natin yan. Always look unto Christ Jesus. Amen. Jesus makes the word plain. Ginawa niya simple lamang po ang kaligtasan ng isang tao. Simple lamang para maligtas tayo. Marahil po ngayon, nandito ka ngayon, nananalig ka kay Jesucristo, may kaligtasan ka na. Amen. At unti-unti kapag inalaw mo si Jesus Christ to transform your life para baguhin yung buhay mo, matitiyak mo na yung iyong buhay na walang hanggan sa buhay. Jesus makes the new birth plain. Uses an Old Testament illustration, yung nga po yung fiery serpent na kung saan mababasa po natin sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9. Ipinakita po dito na natuklaw po sila ng ahas and the remedy para tumalig po sila yung pong ahas na talso na kapag tinignan po nila gagaling po sila. A brass serpent on the pole that the remedy. So, look means here, believe. Kaya nga po kapag nakatuon ka na sa iyong paningin kay Kristo, ibig sabihin dapat umiiral na yung pananampalataya mo. Hindi lang basta tinitignan si Jesus, kundi nananalig ka na ng todo sa Panginoon. Your faith brought healing. At alam niyo po ba, kaya nga po marami po tao, they cannot be transformed through their church. Bakit? Alam niyo po, katulad po ng sinasabi ko, marami po mga Kristiyano, hindi naman po sila nahihil ng church po nila. It is because they don't believe in Christ Jesus. They only look unto Christ, but they really focus their sight into the things around them. Hindi talaga kay Kristo. Gusto talaga ng Lord na we must fix our eyes into Him, into Christ Jesus. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi yung nakatingin tayo, konti kay Kristo, pero marami sa mga bagay sa mundo na ito. Amen. Kaya madali po tayo maagaw eh. Kaya kung mapapansin natin, hindi po nagiging mahalaga sa atin yung mga bagay kay Kristo because mas higit na tayo po yung nakatingin sa ibang bagay kesa sa Panginoong Jesucristo. Kaya papansinin po natin, dati ka walang trabaho, nung nakapag-church ka, nakapagtrabaho ka, nawala ka na kay Kristo. Amen? Hindi ka na nakakapagsimba. Hindi ka na nakakapag-pray. Hindi mo na nagagawa yung mga bagay na gusto ng Diyos para maligtas ka. Kaya nga, hindi yun yung tinatawag na look unto Jesus. Dapat kapag look unto Jesus, kailangan tayo po mismo ay nababago na po. Amen. Yan. Amen? Amen. Dapat palitan na rin po natin yung battery natin. Takin. Nakatingin na po tayo sa ating Panginoon. Ang focus po ng ating mga mata ay hindi na po intercepted ng mga bagay dito sa sanlibutan na ito. Tandaan po natin na kapag halimbawa kay Jesus ka lang. Amen. Bakit? For us to be healed. Amen. Saan tayo kailangan gumaling? Kailangan gumaling po yung ating paningin. At yung paningin po na yun, napakahalaga po nito. Dahil kung tayo po talaga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, dapat ang paningin po natin is always keeping in Christ Jesus. Amen. Like example today, nakikinig ka ngayon ng preaching. Saan ka ba ngayon nakatingin? Baka mamaya sa kagwapuhan ko lang.
Huwag yung titignan yung itsura ko, ang titignan po natin, yung ipinapahayag. Amen? Na kahit na ano pa itsura ng tumatayo dito, na kahit mukhang katawa-tawa siya, dapat ang pakinggan po natin at pagtuunan natin ang paningin, yung ating salita na pinakikinggan. Which is Christ Jesus. Huwag mo titignan yung katabi mo dyan na porque maganda yan naging love ka na. Porque gwapo yan na in love ka na. Huwag yung unang titignan mo. Tignan mo muna yung pagpapala ng buhay mo. Amen? Huwag mong titignan, mamaya papapalain na ako ng Lord. Mamaya na yun. Amen? At tignan mo muna ngayon yung words na sinasabi sa iyo ng Panginoon dahil yun yung magta-transport ng buhay mo. Kaya pansinin mo, ang daming mga Kristiyano malulungkot pa rin sa gawain. Tignan mo yung katabi mo, ang lungkot-lungkot. Mamaya, mawawalan lalo ng pera yan. Amen? Sabihin mo sa kanya, gusto mo hindi ka na magkapera? Ibig sabihin nun, hindi ka na nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Because our focus on Christ give us joy. Amen? Naniniwala ka ba kapag ang isang tao, puno-puno ng kagalakan kahit may problema siya, ibig sabihin nun, may Jesus yun. Kaya kapag makikita mo yung isang kakilala mo, natawa ng tawa, ibig sabihin nun, hindi meron Jesus yun, hindi ganun na yun. Intindihan natin. Okay lang po ba kayo? Ha? Hello? Amen. Parang kasi nararamdaman ko, parang ang lungkot-lungkot yung po talaga ngayon eh. Come on, huwag niyo may insist yung kalungkutan. Huwag hindi kayo ng kagalakan. Sino po ba dito yung maraming problema sa buhay? Umuwi ka na. Kasi wala sa inyo, nandito ka ngayon, tapos iniisip mo yung problema mo. And the remedy of our problem is Christ Jesus. May kaligtasan ka na, may magandang buhay ka na. Amen! Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po nung araw, dami kong mga kasalanan sa Lord. Kaya nung pagtukot ang buhay ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam niyo po, hindi na masaya ang buhay ko. Sabi sa akin ng Lord, bakit naman? Nakikipag-usap talaga sa akin ng Lord, yes, totoo yan. Bakit naman, sabi niya gano'n sa akin, kasi dami ko pong kasalanan eh. Eh sabi ng Lord, di ko nga, sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Mahal tayo, mahal kayo ng Diyos. Kaya nga kung iisipin lang natin na mananampalataya tayo sa Panginoon at tatalikuran natin lahat ng ating kasalanan, magiging masaya ka. Amen. Alam niyo ba ang isang bagay na nagpapalungkot sa buhay ng tao? Alam niyo kung ano? Yung walang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kaya malungkot ang isang tao dahil walang Diyos. Kasi kung inaantok lang yan, hindi lulungkot siya. Nakakakita nga ako, tulog, nakangiti eh. Di ba? Nakakita na kayo ng gano'n? O, tignan niyo yung katabi niyo tulog. Nakangiti ba? Pag tinitignan mo yung katabi mo, bakit tulog ba yan? Hello? Di ba? Nakakita na kayo noon? Ang sarap di ba? Ang sarap pagmasdan kapag natutulog siya na nakangiti. Parang natutulog lang, no? Kaya? Amen? Pero kapag halimbawa, tulog, nakasimangot, parang nasagot sa panin, no? Alam mo, totoo lang. Ganun din po sa tao. Kapag halimbawa, nakita mo ang isang tao lagi nakasimangot, di ba? Hindi ka mabibless eh. Bakit? Kasi alam mo na, malas. Malas itong tao ito. Bakit? Kasi walang Diyos. Amen? Kaya malas ang isang tao dahil walang Diyos. Pero pag may Diyos ang isang tao, makikita mo yan, nakakapag-transform ng buhay yan. Amen. Bakit? Kasi sa simpleng ngiti niya, nararamdaman si Jesus. Amen. Na ibig sabihin nyo, nakapokus yung kanyang buhay kay Kristo. Na kahit walang pera yan, makita mo naka-ismay yan. Tingnan niyo si Brother Day. Oh. Nag-aagaw yung ngiti, tsaka yung ano, yung lungkot. Siguro yung kabilang bulsa niyo may pera yung kabilang bulsa. Hindi, joke lamang po yun. Amen? Sino po dito yung masaya? Amen. Mamaya magkakapera ka. Amen. Pero mawawala rin. Pero mawawala rin. Kasi prank lang yun eh.
Ano ba gusto mo? Yung magkapera ka o magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan! Yun ang hindi mawawala sa iyo. Amen! Amen? Dahil makikita ka. Makikita kayo. Gusto mo ba paglabas mo nito, mawalan ka ng pera o mawalan ka ng buhay na walang hanggan? Walang pera! Yung pang-plastic nyo. Yung iba, kunyari lang yan. Huwag nyo na kasi ihambing pastor yung buhay na walang hanggan sa pera. Hindi nga, sino po dito yung gusto na, di ba hindi na mawalan siya ng pera basta magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? O yung iba talaga hindi tumataas. Grabe yun. Ano ba yan? Talagang ginaamin nyo, mas kailangan ng pera kaysa sa buhay na walang hanggan. Naku, hindi biro ang impyerno, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Amen! Look unto Jesus, makikita mo. Pag pinag-usapan na yung life eternal, unang-una kang tumataas ng kamay. Pero kapag hindi nakatuon kay Kristo yung mga mata mo, pagka pinag-usapan ng pera, ikaw mismo taas ng kamay mo. Amen? Sino dito gusto ng pera? Tingnan nyo, nakataas na agad yung mga kamay. Yung iba nahiya eh. Tataas na binababa eh. Baka sabihin, Pastor, hindi ako nakatuon kay Kristo. Yung iba naman, very honest naman. Pagpalagin kayo ng Lord yan kasi tapat kayo eh. Amen? Amen! Mas maganda yung nagtatapat, ano? Pagka sinabi mo na, sige, dito po kang pera, nakataas agad ang kamay. Sige nga, sino dito yung mga mukhang pera? Ayaw hindi yung pagpapalain ng Lord. Amen? Dahil kasi ayaw ng Lord, hindi pinagpapala ang mga sinungaling. Amen? Tanongin mo ayaw katabi mo, sinungaling na ba? Oy, bakit hindi ka nagtaas ng kamay? O, taas ang kamay ng mga mukhang pera. O, ayaw mo. Ako mukhang pera ako. Amen? Sa katunayan, pinagpe-pray ko rin sa Lord yan, Lord, bigyan mo ko ng pera. Kayo ba, hindi? Ba't sabi ko, hindi kayo mukhang pera? Mas katalasan pa nga kung iisipin mo eh. Mas pinagpe-pray yung pagkaroon ng pera kaysa pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? O sige, tanongin ko kayo. Sino dito yung 7 times a week nagpe-pray na magkaroon ng pera? Ay, hindi rin talaga nagpe-pray, ano? Pwede mas lalo na kapag ipinagpe-pray mo pa, buhay na walang hanggan. Kinalimutan na talaga ang Diyos. Amen? So, totoo lang naman eh. Ito, talaga real talk lang. Ano po? Maraming tao nagpe-pray sa Panginoon, nakatuon ang paningin sa Panginoon. Pero ang pray nila, Lord, payamanin mo naman kami. Tama, mali? Kung konti lamang yung nagpe-pray, Lord, buhay na walang hanggan. Pamilya mo, anak mo, ako mismo, buhay na walang hanggan gusto. Amen? Kaya nga, if we look our eyes into Christ Jesus, makikita mo, yung halaga ng mga bagay kay Kristo, doon mo lang marirealize na mahalaga talaga. Kasi kung isang tayo, kapag nawawalan na tayo, nalulungkot na tayo. Pero alam niyo po ba, there is gain into our loss. Mayroong mga bagay na kaya tinanggal ng Lord kasi sa gabal yun. Sa kaligtasan mo. Sa gabal yun, sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga tinatanggal ng Diyos yun eh. Even our sin, sa gabal yun para pagpalain ka ng Panginoon. Kaya nga ano sabi niya sa Isaiah 59 verse 2, dahil sa inyong mga sala, hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin. Kaya paano ka pagpapalain ng Lord? Kaya nga let us all repent to the Lord, fix our eyes to God, look unto Christ Jesus, and then, doon lamang magkakaroon ng transform ang ating buhay. Amen. Doon lang mababago, doon lamang tayo pagpapalain, doon lamang po tayo makakalakad na mayroong kaligtasan. Amen. Kaya nga, looking in faith brought healing. Nagbibigay po sa atin ng kagalingan. Jesus died on the cross for the sinners. Sabi nga po dito, those who look to Him in faith are born again. So, titignan po natin yung mga tingin po natin. If we are already born again, pinanganak na tayo kay Jesucristo, dapat ang lagi mo na nakikita, hindi na yung mga bagay sa mundo. Ang unang-unang dapat na makita ng mata po natin, walang iba kundi si Jesucristo. Kahit na napakagwapo pa ng boyfriend mo, napakaganda pa ng girlfriend mo, unang-unang titignan mo si Jesucristo. Amen! Kapag pa ang kinikita mo, maganda pa ang negosyo mo, maganda pa ang trabaho mo, dapat sa umaga pa lang, ang nakikita ko na si Jesucristo. Kahit na sabihin mo na marami ka pang problema,
mo si Jesucristo. Amen. Yun yung tinatawag ng mga born again. Yun yung ibig sabihin na tayo po ay mayroon ng kaligtasan in Christ. Hindi lang tayo tumatalo ng gawain ng Panginoon, pero ano ang nakikita? Nasa loob na ng church, problema pa rin sa bahay. Nasa loob ng church, problema pa rin financially. Nasa loob ng church, pero yung kaaway niya pa rin ang kanyang nakikita. So, ibig sabihin nyo, we are not born again. Because those who are born in the Spirit of Christ, look into Him already. Amen. Sa Kanya na palagi nakatuon yung paningin po natin. Bakit? Kasi pinagaling na tayo doon sa venom, doon sa kamandag ng ahas na yon. Amen. Amen. Sa pagkakatuklaw po natin, mayroon tayong kagalingan po doon. Amen. At yung kagalingan na yun, makikita mo po yun, na nananampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo po, although hindi po literally na natuklaw tayo ng ahas dito sa mundong ito, natuklaw tayo ng kamandag nitong mundo na ito. Kaya para makita mo na tayo po ay nagkaroon na ng healing, doon sa pagkakatuklaw na yon, kailangan makita na si Kristo sa buhay mo. Amen. Kailangan ang paningin mo na ay nakatuon na kay Jesucristo. Hindi doon sa mga bagay-bagay pa rin sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, hindi pinagpapala ng Diyos yung mga tao na ang tinitignan lamang ay yung mga bagay sa mundo ito. Unang-una, ang Diyos nagpapala sa mga taong nananampalataya sa Kanya. At kaya nga po, mapapansin po natin, sino lamang po yung ginagawa ng Diyos ng miracle? Hindi po ba yung mga tao na nananampalataya sa Kanya? Kaya nga sa sariling bayan niya, dito si Jesus, hindi po siya nakagawa ng miracle. Bakit? Because yung po kanyang bayan ay hindi sumampalataya sa Kanya. Even their own family, hindi na nampalataya sa Kanya noong mga panahon na yun. Pero doon sa first miracle na ginawa po ng Panginoong Jesucristo, which is the water that turns into wine, doon sa lugar ng Cana, doon siya nakapag-miracle. Bakit? Kasi maraming sumasampalataya talaga sa Kanya doon. Kaya alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, sa isang pamilya, kapag ka hindi sumasampalataya ang isang pamilya, iba ang magpapalan niya. Naintindihan niyo po yun? Kaya kung nakakakita ka ng mayayaman, malalaki ang bahay, pero walang Jesucristo sa buhay niya, ibig sabihin yung kamandag ng serpent yun. Amen? Amen. Tuklaw po ng ahas po sa kanila yon. Na pagdating ng araw, sisingilin po sila doon na kung saan na magiging kabayaran po nun yung kanilang sariling kaluluwa sa impyerno. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, looking unto Jesus. Na kahit na sabihin mo punong-puno ka ng problema, bakit po mahalaga na tayo po'y nakatuon kay Jesucristo? Tingnan po natin number 2. Looking unto Jesus in temptation and trials. Alam niyo po ba, sa bawat pagtukso sa atin, sa bawat problema na meron po tayo, kailangan ang unang-unang titignan mo si Jesucristo. Amen. Kailangan nakatuon ang paningin mo kay Jesucristo. Hindi sa ahas. Amen? Amen. Amen? Amen. Yung pong kinontradik po ng Lord, yung kumagay parang ang pinakita po dito ng Panginoon doon sa bronze serpent na nakalagay po doon sa pole, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin po noon? It is Christ Jesus. Ngayon, yung serpent ngayon na tumaya sa tao, na naglagay ng kamatayan sa tao, it is Satan. At sa panahon po natin ngayon, ang pagkakakilanlan po nito, yung mundo at ang ating Panginoong Jesucristo. The worldly things and Christ Jesus. Na kapag tayo po ay nakatuon into the worldly things, talaga magkakaroon tayo ng kamatayan. Amen. Kaya nga sa bawat pagtukso po sa atin, ito po yung tukso ng kaaway sa buhay po natin. Sa bawat problema po natin, ito po yung nilalagay ng kaaway sa atin para tayo po mismo mawala yung focus natin into Christ. Amen? Kaya papansinin mo, tingnan niyo po, kapag ikaw naman problema ka na sa pera, nakikita mo ba na ikaw ay nakatuon pa sa Panginoon? Hindi na. Ano na yung pinagtutuunan mo kung paano nakikita ng pera? The first thing that will go your step is to make things para kumita ng pera. Tama po ba? Tama po ba? Kapag may problema ka, pansinin niyo po yan. Halimbawa, nung araw
Kapag ako'y nabibigo ako sa pag-ibig, ang unang-unang ginagawa ko agad, nagyayaya po ako agad ng inuman. Amen? Kayo ba ganun din po kayo? O, napakabihave na kayo ngayon, ha? Nung araw, ganun po ako. Gusto ko maglasing agad ako kapag ako nabibigo sa pag-ibig. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi hindi ba nakatingin noon ang paningin ko kay Kristo? Pero alam niyo po ba, every broken-hearted today, if you met already Christ Jesus, si Jesus na yung healer. Amen. Si Jesus na yung mag-heal ng broken-hearted mo. Kaya nga parito ang Panginoon eh. Di ba? To preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted, and to set the captive free. Amen. So sa madaling salita, pag broken-hearted ka, na kahit anong larangan ng pagkabigo mo, lumapit ka kay Jesus. Amen. He will heal your broken-hearted. Amen. So, tanungin mo yung katabi mo ngayon, broken-hearted ka ba? Dahil sa problema. Dahil sa problema. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Amen. Kapag kami mga trials ka, look unto Jesus. Amen. Huwag yung basta-basta, halimbawa, aawayin mo na lang yung mister mo, aawayin mo yung misis mo dahil may problema kayo sa pera, o kung saan man kayo may problema, away na agad. Ibig sabihin yun, hanggang doon pa rin kayo sa kamandag ni Satanas. Amen? Kasi si Satanas, hindi nag-aayos ng buhay yan. Nagwawasak ng buhay yan. Kaya nga kapag mayroong temptation, meron po tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, dapat look unto Jesus. Pagka ang naging solusyon ninyo, mag-asawa o pamilya, away agad, ibig sabihin yun, nandun pa rin kayo sa kamandag ni Satanas. Amen. O sabihin mo ngayon sa katabi mo, sabihin mo, wala ka na sa kamandag ni Satanas. Wala ka na sa kamandag ni Satanas. Amen? Amen. Kaya dapat iba na yung response po natin pagdating sa mga pagsubok. Ano po? Ano raw dapat na maging response po natin kapag dumadating po sa atin ang pagsubok? Look unto Jesus. Very good. Yung po yung kailangan na maging sagot po nito. Hindi yung magmumukmo ka sa isang tabi, didibdibin mo yung problema mo, maglulungkot ka, aawayin mo lahat na nasa paligid mo, yun yung kamandag ni Satanas. Amen? So, sino po dito yung nakamandag pa rin sa Satanas? Yung lagi pa rin galit. Ha? Pero po ba? Hello? Ganun po pala yung pastor pag laging galit, nakamandag. Amen. Diba? Nakita mo nga sa sobrang galit niyan, makita mo lumulutang. Diba? Kasi nakamandag, kaya lumulutang. Amen. Ay, nasa kigit na. Amen. Nakamandag yun. Instead na mag-worship sa Lord, look unto Jesus. Makikita mo, nagkakaroon po ng saysay. Nagkakaroon ng lunas. Amen. Tignan niyo itong mga tatlo-apat dito na lalaki, mukhang nakamandag eh. Nakamandag pa kayo? So parang namumagkaya yata kayo dyan. Sabi po ng aklat po ng Hebreo chapter 4 verse 14 to 15, kaya nga magpakatatag kay tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa atin ng mga kahinaan sa pagkatulad natin, tinukso niya ang lahat, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. So kung papansinin po natin, ano po, hindi lingid po sa atin na tayo rin po itutoksoin po tayo. Bakit? There is Satan eh. Kaya nga huwag ka magtaka kung bakit marami kang problema. Pero pagdating ng problema, huwag ka naman affected. Amen? Marahil po, lahat po tayo dito affected ng problema. Sino po dito hindi affected ng problema? O di ba lahat tayo? Kaya nga tignan nyo, nagkakapangit-pangit na dahil sa problema. Amen? Kapag ang isang tao raw problemado, pumapangit. Totoo mo ba yun? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Maganda ba yan? Gwapo ba yan? So, ibig sabihin niya, pag maganda yan, walang pakialam sa problema yan. Amen? Kasi meron Diyos yan. Kaya dapat pagka may Diyos po tayo, kailangan lagi po tayo nakahanda palagi sa mga pagsubok.
Lagi po tayong prepared palagi because we know Christ Jesus. Amen. Meron tayong Panginoong Jesucristo that the remedy for every venom o sa bawat kapandag na kinagat po sa atin ng kaaway, alam natin na meron po lunas palagi dyan. Amen? Amen. Kaya kayong problema natin, may lunas yan. Amen. Sino po dito yung may problema na wala ng lunas? Kawawa ka naman. Amen. Sapagkat kung may Jesus ka sa buhay mo, may lunas yan. Amen. Even our great sin, kahit na yung ating mga mabibigat na pagsubok, yung ating mga mabibigat na nagawang kasalanan, may lunas yan. Amen. That is Christ Jesus. Kaya only look unto Jesus. Now, tingnan po natin ha. Looking to Jesus in faith begins a battle. Kaya naman po, alam niyo po, meron po talagang digmaan dyan. Unang-unang digmaan natin po dyan is the flesh and the spirit at one. Kaya nga kung mapapansin po natin, kapag tayo po ay puno-puno ng problema, ayaw na natin mag-church. Amen? Kapag bigo ka sa pag-ibig, hindi ka sinagot ng nililigawan mo, ayaw mo na mag-church. Bakit? Kasi nga po, ayaw ng Espiritu yung ginagawa ng flesh. Ayaw ng flesh yung ginagawa ng Espiritu. Kaya nga tayo po mismo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na crossover. Ililipat na tayo sa buhay. At kapag nasa buhay na tayo, kailangan itong katawan na ito, umaayon na ito sa Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang daming tao, ayaw mag-pray. Ayaw magsimba. Ayaw mag-worship, ayaw umawit ng mga papuri sa Panginoon. Gusto niya lang yung kanyang hilig ng katawan. Kaya kung mapapansin po natin mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo talaga natutulungan ng Panginoon kapag tayo'y nakatuon lamang sa mga bagay na panlaman. Amen? Amen. Pero if we walk already into the Spirit of Christ Jesus, the help of God is always the present. Kaya nga siya yung present help po natin eh. Kaya yung tulong ng Lord po sa atin, lagi pong nandiyan. Lagi pong binibigay niya sa atin yung tulong niya sapagkat we are already walking into His Spirit. Sabi ko ng Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So kaya nga meron doubt. Amen? Amen. Kung bakit meron tayong pag-aalinlangan, gagawin ko ba ito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Kaya nga, it is better to examine which is good. Amen. Amen? Amen. Kasi pagdating sa flesh, karaniwan po niyan, it makes you sin. Pagdating sa Espiritu, karaniwan naman po nito ay makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kaya nga kung papansinin po natin, nakita niyo po yung flesh po natin, masyado na humaling sa mga bagay lamang dito sa sanlibutan na ito, pero pansinin mo, pagdating sa mga bagay sa Panginoon, wala tayong gana. Tanungin mo nga yung katabi mo kung may gana siya sa Lord. May gana ka ba sa Lord? Dalangin ko sa Panginoon na lahat po tayo ay mayroong gana. Amen. Sa Panginoon. Sapagkat yun yung tanda na tayo po yung iniligtas ng ating Panginoon. Amen. Looking to Jesus in faith begins in battle. Number 2, forces of evil join the battle. Tandaan niyo po, ang kaaway, ang masama, ang diablo, ay laging nakikisausaw yan sa kaguluhan ng buhay mo. Amen. Amen. Kaya nga makikita mo sa mag-asawa, no? Kapag ka nagka-problema yan, laging nandyan si Satan. Uudyuhan palagi yan para laging mas lalo pong magaling dyan. Amen? Amen. Pero unlike to those who look unto Christ Jesus, hindi magkakaroon po talaga ng warya. Hindi magkakaroon talaga ng matinding digmaan yan. Especially sa pamilya, o kaya naman sa mga mananampalataya, hindi magkakaroon ng matinding labanan po yan. Bakit? Kasi hindi umiiral yung tinatawag na forces of evil. Bakit? Because we are controlled already by the Spirit of our God, our Christ Jesus. Amen. Kaya na Ephesians chapter 5 verse 12 to 18, kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ay nalalantad sa liwanag at ay nakikilala kung ano ang talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, kumangon ka mula sa libingan,
at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Ang sabi dito, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga matalino. Ibig sabihin po niyan, hindi nadadaya ni Satan. Hindi ba yung kapag nagkaroon kayo ng argue mag-asawa, sino na po yung nakikisawsaw sa inyo? The evil, Satan. Kaya uudyukan kayo, mas lalong pabibigatin yung problema ninyo. Amen. Amen. While yung namumuhay ng matalino at hindi mangmang, ito po yung namumuhay na ang nagiging sentro ng kanilang mga problema ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Amen. If Jesus is the center of the problem in your family, makikita mo, He can easily fix the problem in your family. Amen? Whatever problem you have right now, kung si Jesus po talaga yung nakasentro dyan, it can easily fix it. Amen. Madali niya po maaayos yan. Kaya po nagtatagal ang isang problema. Kaya po lumalala ang problema natin, mga pagsubok sa buhay natin. It is because ito po si Satan laging nakasawsaw sa digmaan po ninyo. Amen. Eh sa palagay mo ba tutulungan ka ni Satan? Sabihin mo nga doon sa katabi mo, sa palagay mo ba tutulungan ka ni Satan? Pero yung ka niya, sasabihin pa sa niya, magaling ka ng todo sa tabi mo. Kulang dyan yung sigaw, kailangan niya may sampalyan. Amen? Kaya nga marami nakakagawa ng karahasan kasi si Satan laging nakautyok yan. Amen? Kaya kapag may kaibigan ka na laging sulsul sa iyan, sige, awahin mo, madamon dyan eh. Ibig sabihin yan, hindi sa Diyos yan. Amen. Kapag kami kapitbahay ka na laging ka sinusulsulan, sa punta mo kung nakita mo. Ibig sabihin si Satan yun. Amen? Sapagkat kung si Christ, He will fix your problem. Amen. Ayusin niya yung problema mo at hindi ka niya dadalhin sa isang problema pa ulit. May problema ka na, dadagdagan pa ng isang problema. Sabi nga po, ang isang problema ay hindi malulutas ng ikalawang problema. Kaya mga kapatid sa Panginoon, there is always Christ in us. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng ng Espiritu Santo. Amen. You must be drunken into the Spirit of God. Amen. Maging lasing tayo sa Espiritu ng Diyos at hindi lasing sa mga bagay na kamunduhan. Amen? Amen? Amen. Kung usapang alak po ito, na naglalasing sa atin, kundi nilalasing tayo ng mga bagay-bagay na huwag dito sa mundong ito. Amen? Amen. The enemy tries to discourage us. Yun yung palaging gawain ng kaaway po sa atin. At our bodies, minds, and family. Kaya hindi niyo po napapansin. Alam niyo kung minsan sa pamilya, kung bakit merong minsan nagagawa tayong mali, it is because of Satan. We sometimes become weak. Dahil sa kahinaan po natin, sa espiritu, kaya napapasukan tayo ng pandaraya ng kaaway. Kung bakit madalas nagkakaroon po ng problema sa pamilya, nagkakaroon ng problema sa katawan. Amen? Kaya nga di ba, too much lechon, nagkakaroon ng kuspo yan sa katawan natin. Sino po ba dito yung mga nakarami ng lechon ng anniversary? Mag-flashing kayo. Sabayan nyo ng prayer. Amen? Di ba yung too much food? It can harm our body. Na kapag halimbawa, sobrang tayo sa pagkain, nakakasama sa katawan po natin. Amen. Even yung mga polluted mind, yung mga masamang pag-iisip po natin, nakaka-apekto po yan ng tamang pag-iisip. Amen. Kaya nga, it will discourage us easily by the enemy. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat maging maayos yung ating kaisipan. Amen. We are vulnerable when depressed. Yun kasi gusto mangyari ng kaaway eh. Yung maging depressed ka, kasi pag depressed na, is already controlled by our enemy. Amen. Amen. Kaya nga marami nang nababaliw. Kaya marami nagiging insane. Amen. Amen. Amen.
Makikita mo, magugulat ka na lang, biglang nagkakali. Mamaya-maya biglang tatawa. Amen? Meron po ba kayong kakilala na gano'n? Ibig sabihin yung depressed na po yun. Yung walang kaabog-abog, tatawa. Tapos mamaya-maya galit na. Amen? Depressed na yun. Kasi sa sobrang yung pag-iisip niya, hindi na talagang tamang nagpapunction. Nalason na kasi ng diablo. Nalason na ng kaaway yung kanyang isipan. Kaya tandaan nyo, kailangan tamang tawa lang. Tamang galit lang. Amen? O sabihin mo sa katabi mo ngayon, tamang tawa lang. Tamang galit lang. Huwag sobrang galit. Huwag sobrang tawa. Baka mabaliw ka. Amen? Amen? Imagine mo na wala ka lang ng pera, galit na sobra na. Ano naman kinalaman ng pera? Wala namang isip yung pera. Amen? Makikita ko, pinapagalitan na ikaw kasi kung 1,000, hindi ka na dumarating sa akin. Puro na lang palagi, 20 pesos na lang palagi. Amen? Makikita ko, pinakausap na yung wallet niya. Wallet, kailan ka ba magkakaroon ng laman? Hello? Amen? Amen! Naku, kunwagi pa yung iba, pero ginagawa nila yun. Isang pagkagabi, ino-orasyon na. Ino-orasyon na yung wallet. Huwag ka naman. Hello? Nagtitirik pa ng kantila. Yung wallet, hawak. Umagal ka, sumala ka, bumba. Hello? Wala na. Nalipasan na. Kaya nga sabi sa atin ng Lord, mamuhay tayong matatalino. Amen? Amen? Pag nakita yung bank account niya, wala nang laman, na high blood na, inaway na buong pamilya. So matalang siya gumastos doon. Amen? Kasi gusto na kaaway talaga maging depressed tayo. Kaya nga pinapadala tayo ng katerbang mga pagsubok sa buhay. If we are not look unto Jesus, talagang madedepress po talaga tayo. When you are defeated, meron pa rin naman pag-asa. Sabi nga po, look unto Jesus. Kailangan lang nakatuon tayo sa Panginoon. Sino po dito yung merong mabigat na problema? Taas na kamay. Huwag kayong mahiya. Oh, praise the Lord, wala kayong mabigat na problema. Dahil gusto ko malaman po ninyo, every one of us, darating ang problema. Susubukin tayo. Pero dapat ang maging tugon natin, look unto Jesus. Amen. Bakit? He will drive the clouds away. Kasi kapag nandiyan si Jesus, alam natin kung sino yung mag-aalis ng lahat ng mga bagay ngayon sa buhay po natin. And last, number 3, look unto Jesus when backslidden. Yan. Sino po dito yung feeling backslidden? Actually, kahit na nandito ka sa church, sometimes considered backslidden ako. Backslider na. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi lamang porky nandito ka, talagang you're actively having Jesus in your life. Kasi kung nandito ka talaga at naging Kristo ka talaga, buhay na buhay yung spiritual relation mo pagdating sa Panginoon. Kaya nga easily makikita mo yung kagalakan mo na may Christ eh. At wala sa ibang bagay. Pansinin mo, karaniwan sa mga tao na magiging backslide. Bakit? Kasi hindi na si Jesus yung kanilang kagalakan sa buhay. Ano na yung kanilang kagalakan? Pera, kayamanan, trabaho, negosyo. Iba na yung kanilang kagalakan. That was backsliders. Even though you are here today, kahit na nagsisimba ka linggo-linggo, every Wednesday nagsisimba ka, kung hindi si Jesus, yung nagiging kagalakan mo sa puso mo, I tell you, you are backslider. Amen? Amen. Kapag hindi ka na napapasaya ng Panginoong Jesucristo, kapag hindi ka na i-impress sa words of God, you are backslider already. Kapag naiinip ka na sa mga gawain sa Panginoon, you are backslider. And nothing Jesus in your heart. Dahil ang katotohanan po niyan, masaya ang isang Kristiyano tumanggap kay Jesucristo. Amen. May kagalakan sa puso. Nag-uumapaw ang kapayapaan, nag-uumapaw ang kagalakan sa buhay niya. Hindi mo makikita ng kalungkutan niyan. Bakit? Because having Jesus as full of joy, full of love, full of patience, full of the fruit of the Spirit of God. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, if you are filled with the Spirit of God,
Unang-una, nag-uumapaw sa iyo yung pag-ibig. Nag-uumapaw sa iyo yung kagalakan. Nag-uumapaw sa iyo yung pasensya. At yung mga kabutihan, yung kagandahan ng kalooban, nag-uumapaw po yan. Pero one thing I tell you, ang isang tao na wala ng mga ganung bagay is backslider. Amen? Amen. Luke chapter 22, verse 54 to 62. Basahin po natin. Sa aklat po ng Lucas, Kabanata 22, talata 54 hanggang 62. Sabi po dito, dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman na sumunod sa kanya. Tingnan niyo po si Peter po dito Kasama po rin siya ni Jesus, but he has distancing with God, with Christ. Si Pedro naman sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikip na ang apoy sa gitna ng patio, na upos sa paligid ang mga tao naroon, si Pedro naman nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya ay pinagmasdan ng mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, sabi niya. Ngunit itinatuwa ito ni Pedro, aba hindi, sagot niya. Hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito, isa ka rin ba sa kanila? Ano? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ang umigit kumulang ng isang oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama ka ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya ng tumila o kamanok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala nito ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay makaibig mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Anong pinakita po dito? If we, Christian, keep distancing with Christ Jesus, I tell you, you are backslider. Amen. Amen. Kailangan wala tayong distance or gap with God. Amen. Kailangan, kapag ka nandito ka, katabi mo si Kristo. Amen. Having Jesus in our life is closing into us. Dapat malapit na malapit si Jesus. Hindi yung nandun si Jesus nandito ka. Where the Master is. Kung nasaan ang ating Master, nandun din po dapat tayo. Amen. Kung nasaan po ang ating Panginoon, nandun din po dapat tayo. Pakinggan mo, ikamitan. Praise. Kaya nga, kung mapapansin po natin mga kapatid sa Panginoon po, marami po ang nasa loob ng church pero backslider. Alam niyo po kung bakit? Kasi they have distance with God. They have distance with Christ Jesus. Gusto ko po na malaman po ninyo, kung nandito ka ngayon, dapat close ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yung parang nag-o-observe ka lang. Hindi yung tinitingnan mo lamang kung ano yung nangyayari kay Christ, kundi dapat kung ano yung ipangyayari sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, backslidden, Peter denying Jesus. Yung pagdideny natin sa ating Panginoong Jesucristo is a sign of backslider. Kapag lagi natin dinideny ang Panginoon, na lagi po natin sinasabi, ayoko, hindi ako pwede, lagi akong ganito, busy ako. I tell you, it is denying Christ Jesus. Kaya nga yung panahon po na yun, naalala po ni Pedro, nung tinitigan po siya ng Panginoon, the Lord looked at Peter, naalala niya yung sinabi ni Jesus sa kanya, na itatatwa nito si Pedro ng ikatlong beses si Jesus bago tumila ang pamanok. Tandaan po natin, tayo din po mismo, nag-claim po tayo, meron tayo mga claim sa buhay po natin. Na Lord, hindi kita iiwan. Lord, hindi ako aalis sa tabi mo. Lord, hindi kita itatatwa, hindi kita i-betray. Pero, how many times nag-roll mo yun? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, nagagawa lamang ng isang tao, yung i-betray niya ang Panginoon, i-deny niya ang Panginoon, tanggihan niya ang Panginoon, while he has having distance with Christ Jesus. Kapag malayo ka. Amen? Amen. Kaya nga kailangan po, tayo po lagi po malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Yung tayo po palagi, nilalapit po natin yung buhay po palagi natin sa ating Panginoon. Never go with Christ distancing. Hindi po kailangan na malayo ka sa Lord.
Even though you are a sinner, pilitin mo pa rin lumapit sa Lord. Katulad po, halimbawa, dito po ang inaagasan ng dugo, 12 years. Mahina na po siya. Naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Pero still, anong ginawa niya? Gumapang pa rin po siya, papalapit kay Hesus Kristo. Amen. Mas inasa pa rin po niya na sa kanyang kahinaan, makalapit pa rin sa Diyos. Kaya he experiencing the miracle of healing in their body. Tayo if we feel backsliding, kapag na tayo nararamdaman natin na backslider na po tayo, malayo na tayo sa Panginoon, then ano dapat natin gawin? Lumapit tayo sa Lord. Pilitin natin na marinapit ang todo ang buhay natin sa Lord. Do not have distancing with God. Kailangan lagi po tayo malapit palagi sa Kanya. At paano mo makikita na malapit tayo sa Lord? Na kapag ready ka to serve God, ready ka to worship Him, ready ka to prayer, ready ka sa lahat ng bagay para kay Kristo. Yun yung tinatawag na closing our spirit into Christ Jesus. Sabi mo ni Peter, should have looked to Jesus. Tayo din po. Kailangan tayo po, lagi po natin tinitignan ang Panginoon sa buhay po natin. Your condition will backslide. Ano po ba yung condition po niyan? Dati, once on fire, now a failure. Dati mainit ka, nag-aalap ka, pero ngayon, puro failure na yung mga nagagawa mo pagdating sa Lord. Once compassionate, now complaining. Dati, ang sarap-sarap ng pag-ibig ko sa Diyos. Ang sarap-sarap ng pagmamalasakit ko sa Panginoon. Ngayon, ano? Nagko-complain ka na. Nagre-reklamo ka na. Tagal naman nagkawain. Nakakainit naman dito sa church na ito. Ang tagal-tagal, hindi pa matapos. Nung araw, nung bago ka pa lang, inag ka sa Lord, Lord, sige pa, Lord. Gusto ko pa makarinig ng salita mo. Gusto ko pa, Lord, na maranasan ang presensya mo. Kaya sinasabi mo, ang tagal. Nakakainit. You are keep on complaining. Ibig sabihin yan, ang layo mo na kay Lord. Once praising, now pouting. Lagi na tayo nakasimangot ngayon. Dati makikita mo sa itsura pa lang. Makikita mo nagpa-praise na wala pa sinasambit sa bibig, pero yung itsura niya nagpupuri na sa Panginoon. Amen? Amen. Tignan mo yung matabi mo ngayon sa oras na ito. Kahit hindi siya magsalita, malalaman mo na pupuri yung kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang aura. Amen? Makikita mo sa pamamagitan pa lang ng kanyang mata. Makikita mo at mararamdaman mo na pupuri ang espiritu niya. Pero kapag nagpasimangot yan, ibig sabihin yan, walang pagpupuri sa puso niya. Once faithful, now fearful. Dati tapat na tapat ka sa Panginoon. Kahit mawalan ka, you are still faithful to God. Kahit na magka-problema ka, tapat ka pa rin sa Lord. Lord, mag-worship pa rin ako. Kahit may problema ako, kahit may karamdaman ako. Ngayon, sinat lang, hindi na makapag-church. Because of unfaithfulness. Ngayon, wala ng pera, hindi na makapag-church. Ngayon, nag-away lang ang kanyang asawa, hindi na makapag-church. Why? Because of fear attitude towards life. Without Christ Jesus, fear reigns your life. Kaya nga, yung katapatan po natin sa Panginoon, mahalaga po yan. Kaya maraming tao takot because of their unfaithfulness to God. Wala kasi yung katapatan nila sa Panginoon. Kaya takot sila kahit pagka naghihirap sila. Takot sila kapag halimbawa may pagsubok sila sa buhay. Natatakot sila na wala na kasi yung kanilang katapatan pagdating sa Lord. Look to Jesus and be restored. Dapat po na lagi po natin ituon yung ating paningin sa Panginoon para tayo po ay maiayos muli ng Panginoon. Sabi po dito, looking at Jesus means doing what He wants you to do according to His will. Para daw po para tayo maging ma-restore po muli sa kalagayan ng pagiging backslider, kailangan gawin mo muli kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo ayon sa kanyang kalooban. Hindi po ba parang tinatakot tayo? Ayaw na natin gumawa sa Panginoon. Ayaw na natin mag-pray. Di halos kahit na 5 minuto, 15 minutes of prayer, ayaw na natin. Bakit? Kasi ayaw na natin ang kalooban ng Diyos.
Because we are backsliding in the Spirit. Maaaring tinatamad ka na sa mga bagay sa Panginoon. At ayaw mo na gawin yung mga bagay nito. Maaaring meron ka ng limitation to do things to glorify God or to obey the will of God in your life. Minsan para sinasabi, okay na po. At least nakapagsimba naman ako ngayon. Next month na lang ulit. Hello. Backslider ang tao po doon. If we are going ups and down to Christ Jesus, that was backslider. Ibig sabihin yun, hubalay ka na sa Panginoon. Kapag lagi ka ng maraming reason, marami ka ng dahilan sa mga bagay para gawin mo yung kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, backslider po yan. Ika-apat, looking unto Jesus as our example. Yan na po yung dapat na maging halimbawa sa buhay natin, si Jesus na po palagi. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makakarungan kung humatol. Tuloy po natin, verse 24. Sa kanya pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga tumataligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Before we are having a distance and gap to God, ang layo natin. Kaya nga, sabi po ng verse 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw. Ganun yung malagayan po natin. Noon tayo po ito nalikod na sa Panginoon. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Mayroon na tayo ngayon tagapangalaga ulit. It is very important having a shepherd in your soul. Kailangan mayroon po nag-shepherdize ng ating mga kaluluwa. And without having a shepherd in you, without having mentor, without having pastor, ibig sabihin po niya backslider. Amen? Pero kahit nagsisimba ka, pero hindi mo pinapasailalim sa pastor, hindi mo pinapasailalim sa lingkod ng Diyos, yung iyong espiritu ay you are backslider. Marami po mga Kristiyano, they are only an individual Christian. Pero no such individual Christian. Kailangan tayo po lahat ay nakapasailalim at under the authority or the given authority of God into our life. Kaya nga gusto ko po na malaman po ninyo, tayo'y dating mga tupang ligaw. Kanya-kanya tayo ng biyahe. Kanya-kanya tayo ng pamumuhay. Kanya-kanya tayong diskarte. Kanya-kanya tayong gawa pagdating sa Panginoon. But this time, kung gusto mo makabalik sa Panginoon, kailangan you must be under the shepherdise of the pastor. Amen. Kasi ito yung kinata sa atin ng Panginoon. At si Jesus yung nire-represent ng mga tao na nagtuturo, nag-aalaga sa kaluluwa ng mga Kristiyano. Looking at others, we're disappointed. Minsan kasi tinitignan natin, sino ba siya? Pastor siya. Sino ba siya? Masigit pa nga ako sa kanya. Minsan nagiging comparative po tayo. Comparative means competition. Pag naging comparative po tayo, nagkakaroon tayo ng competition. Sino ba siya? Kaya ko rin naman gawin yung ginagawa niya. Ibitaw, without my pastor, kaya mo na magbigod sa Panginoon. Hello? Gusto ko po malaman po ninyo, it is the attitude of a backslider. We cannot live as a Christian without God's appointing into your life. Amen. Kailangan merong in-appoint ang Diyos sa buhay mo na mag-aalaga sa iyo. Amen. At alam niyo po ba kapag ganito, a major cause of failure, ang tawag po dyan. Yan po yung nagiging major failure ng isang Christian.
Kristiyano. And others sure to fail. Kaya marami po talaga nalalagdag na. Kaya akala po nila, okay pa yung kanilang ginagawa. Kasi nakakapagsimpa pa naman ako eh. Kasi nakakapag-pray pa naman ako. I tell you one thing. You keep distancing with Christ Jesus already and you become backslider. Failure po ang tawag po doon. Hindi ka magtatagumpay sa doon kalagayan mo. Kaya nga merong inatasan ang Panginoon, which is the fivefold ministry. Para ano? Ano sabi ng Biblia? Para patatagin at italaga ang mga miyembro para sa ikatatag ng Iglesia. Kaya nga kapatid sa Panginoon, paano tatatag ang iyong espiritu? Paano tatatag ang isang Kristiyano sa kanyang ministeryo kung wala po ang paggamit nito mga tao na ito na inatasan ng Panginoon para sa kanilang buhay? There is no disappointment in Jesus. Kaya nga look unto Jesus because Jesus is the source of everything in our life. He's the source of strengthening in our spirit. Kaya nga looking to Him will lead to the higher ground. Kaya nga pag sinabing leading us into the higher ground, tayo nagiging mature. More on deepening in our spirit. Nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Nagiging lumalago tayo sa espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi tayo lalago sa relasyon natin sa Panginoon kung tayo po ipabiyahe ng pansarili lamang po natin as a Christian. We cannot grow spiritually. Kaya nga sa mga bago po, paalaga niyo po yung inyong mga espiritu sa mga tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. It is very important to help as a Christian, God's appointed person to your life. Huwag ka papayag na Kristiyano ka pero wala naka-appoint sa iyo ang Panginoon na tao na mag-aalaga ng kaluluwa mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mapalad po tayo dahil may nag-aalaga ng kaluluwa natin. At sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, never do it again to being a backslider to Christ Jesus. Huwag kang hihiwalay sa Panginoon kasi wala nang pag-asa ang buhay. Look to Jesus and live a new life. And leave your burdens behind. Lahat ng mga kabigatan po natin, iwanan po natin yan. And find Him all you need. Amen? Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, napakasarap ng buhay na nakatuon ang buhay po natin paningin sa ating Panginoon sa Kristo. We never go worry kapag nandiyan po ang Panginoon. Hindi tayo panghihinaan. Hindi tayo mabatag-isa sa buhay po natin sapagkat kapag nandiyan ang Diyos sa buhay po natin, all are in control of Christ Jesus in you. And without Christ Jesus, who can control every troubles in you? Wala. Kaya mostly failures comes easily and very quickly. Yung nakakala siya na nakatayo. Pero pagdating ng araw, ano mangyayari? Nakabuwal po pala siya. Yung nakakala siya na matatag na yung kanyang sandigan, pero sa isang araw, he's failed. Yung akala niya matatag na yung kanyang buhay. Yung akala niya okay na, stable na siya sa buhay na ito. But then yet, darating yung problema na mabigat na kung saan i-distract yung buhay niya, wawasakin ang kaaway because the foundation is not Christ Jesus. The only foundation is not having this kind of person is the foundation of the earth. At alam natin, lahat yan mayayanig. Amen. Kapag ang foundation mo lang yung trabaho mo, kapag ang foundation mo lang yung hanap buhay mo, kapag ang foundation mo lang yung pag-aaral mo, I tell you, yayanigin ka yan, and you will become soon fail. Amen. Amen? Gusto ko na marinig po ninyo na kung gusto mong magtagumpay sa buhay nito, look unto Jesus. Make Jesus the foundation of your life and spirit. Amen. Gusto mong magtagumpay sa renunciation si Cristo, look unto Him. Amen. Ang sabi nga po dito, if we look unto Jesus, dapat nagyayami na yung kalooban ni Yesu Cristo sa buhay mo. Huwag kang magtiwala, malaki ang kita mo. Huwag kang magtiwala, maganda negosyo mo. Huwag kang magtiwala na magaling ka sa eskwelahan. Ang magtiwala ka ay dapat na kay Kristo. Amen.
po tayo, makabangon po tayo sa pagkakataba po natin. Because every one of us has got failure in our life. Lahat tayo po pwedeng bumangon. Lahat tayo po pwedeng magbago. Lahat tayo po pwedeng maging maayos. Lahat tayo po pwedeng maging tapat sa ating Panginoon muli. Amen. Sisikapin naman po natin na hinapin po rin natin ang buhay natin sa Panginoon. Hinahingyan ko po rin po ngayon. At sa oras na ito, Lord, to Jesus. Sariling ng iyong mga pakal. Tiwala ko'y pangako mo'y kapal. Purihin po natin ang Panginoon. Ika'y sandigan kalakas Hinapin po ko. natin sa Panginoon. Karami at laging kasama ko. Saliling ng iyong mga Nakakahatid ng todo ang buhay ko kay Kristo. tiwala Sa mga mo, pagkakataon na ito. Sa mga the words of God is very important. The rewards that given for us to transform our life. Look unto Jesus. Marami po sa atin ang fail na pagdating sa relasyon natin kay Kristo. But this time, we have this opportunity that the reward that is given for us to transform our life. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Kapatid, sa oras na ito, gusto mo makabawi. Ito ang mga paningin mo sa ating Panginoong Jesucristo. Gawin mo sandigan ang buhay mo sa Jesucristo. Gawin mo siya matakat na sandigan. Gawin mo siya nakapagligtas. Gawin mo siya pagpalagpunan sa buhay mo. Saliling ng iyong mga pakal. Tiwala ko'y pangako ng kapal. Tiwala ko mababalisan. Mayroon ka na sa Kristo sa buhay mo. Tiwala ko mga damdamin. Because Christ has done already. Hindi ka mapipiro. Pero Jesus has done it. Kahit kailan ka man, ako mapapalisan. Di na ako mangangamba. Kahit kailan ka man, may sandigan ang lakas. Kapatid, do not be complacent on whatever you have in your hands today. Huwag kang magtiwala na sa akala mo malakas ka na. Huwag kang magtiwala na akala mo kaya-kaya mo na ang buhay. Dahil sa isang igla, kaya bawiin ng Lord ang lahat ng mga bagay na yan. Alam niyo kung ano mahalaga sa Panginoong Jesucristo. Kung bakit na gusto niya na mapukaw yung ating paningin sa Kanya. Kasi matagal na po tayo na pumingin sa mundong ito at hindi na nakatingin kay Jesucristo. At makikita po natin yung bagay na yun na tayo pala hindi na nakatingin sa Panginoon kapag ang paningin po natin ay nakatuon na lang sa pagpapayaman sa mundong ito. Kapatid sa Panginoon, hindi masama na yung maman. Kaya lang, yung mabaling ang paningin mo sa mga bagay na kayamanan ng mundong ito at mawala na yung paningin mo kay Jesucristo, yun ang pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay ng isang tao. Kapatid, malalaman mo lamang na ikaw ay nananatili sa Panginoon kung binibigyan mo pa ng halaga
ang mga bagay kay Kristo sa buhay mo. Kahalagan mo si Jesus. Kung paano ka magkahalaga sa mga bagay na meron ka sa mundong ito, mas higit na pahalagahan mo si Jesus sa buhay mo. Kaya po tayo nadadaig ng mga pagsubok at tuluyan po tayo naaagaw ni Satanas sa buhay na ito. It is because mas mahalaga sa atin yung mga bagay kesa sa mga nagbigay ng bagay na ito sa buhay natin. Kahalagan mo si Jesus is the creator of heaven and earth. Is the creator of our life. Siya ang may akda ng lahat ng bagay at pagpapahala sa buhay ng isang tao. Kaya nga sa sandali na ito, dapat pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Especially sa mga pinagpapala o hindi ka man pinagpala sa mga bagay na ito. Kasalo ng pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat inibig ng Diyos na maligtas tayo lahat at hindi makahamak pagdating ng araw. Kung bakit ka nandito ngayon? Dahil inibig ng Diyos na maligtas ka. Marami po sa atin na daya po ng mundo na ito. Minsan nakakala natin na mahalaga lang sa buhay na ito yung yumaman lamang po tayo. Masarap na po sana yumaman. Kung wala pong kaakibat na pagdurusa pagdating ng araw kung tayo hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Masarap yumaman kung ang nagpayaman ng buhay mo ay walang iba kundi ang Diyos dahil sa iyong sakripisyo na ginagawa for the glory of His name's sake. Kapatid sa Panginoon, pagsisihan mo talikuran ang lahat ng iyong mga pagkakasala. Pagsisihan mo talikuran ang lahat ng pagbabaliwala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Manumbalik ka sa Kanya. Pahalagahan mo si Jesucristo sa buhay mo at makikita mo, magkakaroon ka ng ganap na buhay na walang hanggan. Magmuri ka palagi sa Diyos. Ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Agad may pagkakataon, ilapit mo ng todo sa Kanya ang buhay mo. Ay po lahat na nalangin sa Panginoon. Paglamin Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord. Puno-puno ng pag-asa, Panginoon, ng aming buhay. Kapag kami, Panginoon, ay nakatuon ang aming mga paningin sa iyo, O God. Panginoong Jesus, salamat po, O Lord, sapagkat ikaw, Diyos, na nagtanggal sa amin ng kamandag ng mundong ito, Panginoon. At hindi na kami muli matukso pa, Panginoon. Panginoon, ituon mo palagi ang aming paningin sa iyo, Panginoong Jesus. Sapagkat you are the author and the finisher of our faith, O God. Kaya mo ang aming pananampalataya ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus, at hindi sa mga bagay na meron kami sa mundong ito, O God. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, ang lahat ng bagay ay mapupugnaw, subalit ang kaliit-liitan mong salita ay mananatili magpakailanman. Panginoon, umaasa kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na magiging kayamanan naming lahat, O God. At hindi ang mga bagay na pinangahawakan lamang ng mga tao, ng isang tao na walang Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at patuloy mo pong i-impart sa aming mga puso, Panginoon, ang kahalagahan mo, Panginoon, at kahalagahan ng pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, pinagkalooban po kami, Panginoon, ng isang tao na itinalaga mo, Panginoon, upang mahangalaga ng aming mga kaluluwa. Salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you appoint a person, O God, into this church, O Lord. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ni Diyos. Alam namin, Panginoong Jesus, na ikaw mismo, Panginoon, ay naparito sa church na ito upang kataktuhin ang bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon, sa aming mga pag-uwi. Lord, maluwalhati kami makarating sa aming pupuntahan at makabalik sa aming mga tahanan nang daladala ang pagpapala ng iyong presensya at kapangyarihan sa aming mga tahanan. Salamat po, dakilang Diyos. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Pagpalain mo po ang church na ito. Pagpalain mo po ang bawat mission ng church na ito, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga narito ngayon, Lord. Especially ang lahat ng mga nagsasakripisyo sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila lahat, Lord, sa bawat sulok ng daigdig na ito, Lord. Ikaw ang Diyos na magpapala sa iyong mga lingkod. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin pinangahawakan ang kapangyarihan mo na dumadaloy sa aming buhay. Hanggang kami, Panginoon, ay nananalig sa iyo, Lord,
walang sino man, Panginoon, ang makalalaban sa amin. Salamat ang Panginoon Diyos sa iyo po namin binabalikan lahat ng kapurihan karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless you ako. Magkakaroon po kayo ng